Again po, welcome sa ating Ulat Bila 2026 sa Paghahanguan Training Center for Women's Resources. So, again po, salamat po sa pagdalo ngayong araw. At ito po ay bahagi po ng ating celebration sa Women's Month. Ito rin po pala ang kauna-unahang communication sa sustainability ng PRM this year. Kasi ano na po natin, maging tradition na po natin na mag-conduct po ng conversation ng sustainability na kasama po ang ating mga national sectoral federations, mga kababaihan, kabataan, mga nagsusaka, at mga nangungisla. Ngayon po, para po simulan po simulan natin ang ating ulat nila conversation is ginagawahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating opening prayer followed by our national anthem. Ayan. So again po, maraming salamat sa inyong pagdalo sa Ulat Bila 2026. At ako po pala si Berna Osorio. Si Ivan, yung host. Ngayon, hindi ko na po papatagalin pa. Tama, pagin ko po ang kinatawa ng PRM para po sa ating course. So, siya po si Ma'am Becky Hala, isang solid advocate ng people-centered development at sa din po ang kasulukuyang advocacy and development cooperations director. Kung saan tuloy-tuloy ko ang laban natin para sa inclusive and makakaroon ng pagkakaroon ito lahat. Po si Becky. I'm very happy that you are volunteer and I'd like to welcome everyone to this very important event, no? Kasi hindi lamang ito event, magandang pakinggan natin kung ano talaga ang kinagagay ng ating mga kaibigan sa lipunan. Welcome to sa PRM. Conversations on sustainability has been going on for many, many years now. And I'm happy that the first one is really focusing on the role of women and gender, no? I'd like to say that itong kayong mga kabataan na nandito, masaya ako nandito kayo kasi napakahalaga na ma-appreciate natin ang papel ng mga kababaihan at hindi lang mga kababaihan kung hindi yung mga nag-identify din as women and female, no? Na talaga sa lipunan mahaba ang kanilang kasaysayan contribute hindi lamang sa pambahay na gawain kung hindi sa trabaho din talaga. I wanted to sit from there because I wanted to make sure that our conversations actually not just frame on ano yung kalagayan ng mga kababaihan ngayon. Kung hindi, ano din talaga, ano yung mga kakulangan in terms of mga pamamaraan, mga policies na hindi maaaring may magagandang mga policies na nagawa ng gobyerno, may mga batas na nangangalaga dapat sa ating mga karapatan, pero hindi naman na ipapatupad ng ayos. So, I like to emphasize na mahaba yung struggle natin, ano? Pero at the same time, I'd like to share what I shared last year. Last year, I was part of the COVID delegation to the high-level political forum, and last year, Philippines was one of the countries that reported progress, no? So, ang sinasabi ng Pilipinas, napakaganda ng kanilang nagawa in terms of policies nga. Tapos, of course, sabi na yun, may Magna Carta of Women, etc. etc. Pero yung mga achievements na binanggit nila, paglalapot ng mamaya, may sinasabi doon na marami na silang naitayo together with the local government units and the PNP, they have trained some personnel to man or to staff the desks, no? They're over 1,700 plus, so they're saying they have to staff it. So that's good. I mean, you have to say, okay, thanks, na napatupad naman yung mga yun. Pero, alam niyo naman ang reality natin, may hesitation at may talaga ang mga kababalihan na mag-report. Kasi ang domestic violence ay usually tinatagos sa pamilya para
Nakakahiya naman, gulo ng pamilya natin. Ginulping-gulpi na ako, hindi ko pa ma-report kasi nagtao pa. So it remains, no? It's, women are stigmatized. So I don't think it's really just establishing the help desks that are going to be useful or sagot sa ating mga problema. Kung hindi, papaandar natin ng mas maayos yan at magagawa lang natin yan kung ang mga kababaihan at pati na ibang gender ay talaga nagtutulungan para mapatupad yun, no? Maging may saysay, ano? So I just like to look at what I said last year because I delivered this dun sa UN to the time whilst the Philippines was actually working with some accomplishments as member of CSO, as a representative of the CSO delegation, in the delegation. I'd like to say that even if they have already established 1,700 hotlines complemented by enhanced police training and engagement in nearly 40 government, local government units or 93% of the country. Yan na pala yung reach, no? The key here is to overcome the stigma of reporting and simply because we are living in a very patriarchal society. Living in this kind of patriarchal social structures really deter women from reporting violence against them. I'd like to emphasize also that CSOs have been closely been working with the government to recognize, measure, and redistribute unpaid women's care work and the passing of a law that will prohibit discrimination based on sexual orientation, gender identity, expression, and sexual characteristics. These are important steps in ensuring diversity, equity, and inclusion, especially of LGBTQI groups that need legal protection and from discrimination and violence. So even if we have built a very strong legal policy foundation for gender responsive governance, anchored in the Women in Development Nation Building Act and the Magna Carta of Women, harmonized gender and development guidelines, ensure gender integration of ODA-assisted projects. So, in conclusion, we reaffirm the vision and we work for a world where every woman and girl lives free from violence, discrimination, and inequality. And despite global challenges, the Philippines remains committed to bold policies, but the CSOs are the ones who are actually working very hard on this. So, salamat po. Thank you so much po, Miss Becky, for sharing that na ang layunin po talaga natin is palakasin yung grassroots women natin na tulungan silang maintindihan ano ba yung mga karapatan nila at paano ba yun itaguyod at the same time. Paano din sila makitahog para mahubog ang lipunan na patas sa kanila, sa atin. Maraming salamat po ulit. At para naman po sa mensahe mula sa ating panauhin from the Center for Women's Resources ay si Miss Angie Panagsagan. Una-una po nagpapasalamat yung CWR sa imbitasyon ng PRRM para maibahagi CWR yung tunay na kalagayan ng kababaihang Pilipino. Tama po yun, no? Since 1982, yung CWR ay nakikiisa na, nakikilahok sa mga kababaihan dahil nakita nga po yung pangangailangan na empower kababaihan sa gitna ng matinding krisis na kinakaharap ng Pilipinas sa panahon ng diktadoryang Marcos Jr., no? Kaya, ayun, yung CWR po ay naglunsad siya ng mga pangigalising ng pag-aaral, pakikipagkonsultahan sa mga kababaihan sa komunidad, grassroots women, tapos yung mga datos, impormasyon na kumuha dito ay yun naman yung pinapalaman sa mga education, trainings, and iba pang mga discussions na ibibigay naman ng CWR sa komunidad. So, isa po yung ulan nila sa daluyan, kwento ng mga kababaihan mula sa mga patayang sektor sa komunidad, no?
hinilulunsad siya ng CWR taon-taon para maibahagi pa sa mas malawak na sektor ng lipunan yung karanasan ng kababaihan sa gitna ng krisis sa kasalukuyang panahon na kung saan tama yung sinasabi ni Miss Peggy na napaka-patriarchal pa rin ng ating lipunan, no? At sa paghahagi namin ng kulang-ilang at malaki din yung Sige. lalagyan Wait lang, nagko-connect ako. matasok siya mamalimat. Naway, mabunga yung magiging discussions din natin, yung maaaring mga feedback naman pagtapos ng presentasyon. No? So yun, ngayong hapon, sana maging fruitful yung ating discussions, hindi lamang mula sa amin yung pagbabahagi, kundi mula din sa PRRM, no? At kung paano pa natin pwede pagtulungan yung ating isang layunin na mas patas at na lipunan para sa program. Tatawagin na po natin at pakinggan po natin yung unang magsasalita na magbibigay po sa atin ng mahalagang datos, karanasan, at pagsusubi kaunay po sa ating pamilya. So, mauna po natin tawagin si Miss Mea Mati, ang Program Assistant for Advocacy and Campaigns po ng Center for Women's Resources. Magandang hapon ulit. So, ayun nga, nabanggit ni Angie kanina na kami sa CWR, annually, may ni-release kami na latest data on the different situation of women sa iba't ibang sektor. So, bago namin i-present yung mga kalagayan ng mga kababaihan from different sectors, nagbibigay muna kami ng konteksto sa kung ano bang kalagayan ng mga kababaihan na yun. Ano ba yung mga prevailing systems na meron tayo, ano yung persistent na issues na dinaranas ng mga Pilipino sa Pilipinas, at from that, ipipresent na namin kung ano yung effect nito sa mga kababaihan, sa mga batayang sektor. For the context, alam naman natin na bat talaga na krisis ang araw-araw ng buhay ng mga Pilipino at syempre ng mga kababaihan. Familiar tayo, baka may mga kilala tayo, parents natin, naririnig natin na laganap talaga yung kawalan ng trabaho, kawalan ang kabuhayan ngayon, lalo sa ngayong economic na kalagayan natin, no? Tapos, andyan din yung kawalan ng lupa, mataas na presyo ng bilihin, at patuloy pa ito tumataas, given nga na sobrang taas na din ang presyo ng langis ngayon. Tapos, may kakulangan din sa serbisyong panlipunan, at dahil dito, tumataas yung mga vulnerability ng kababaihan sa karahasan at patuloy yung atake sa karapatan ng mga kababaihan at ng iba pang mga sektor. So dagdag pa dito yung corruption, no? Naririnig natin na patuloy yung mga flood control projects, ghost projects, at iba-iba pang mga development projects sana na napupunta lang sa bulsa ng mga sa gobyerno. At dagdag hirap to sa kalagayan ng kababaihan kasi yung napupunta nila, it could have been allotted to the social services that we lack. Pero hindi, yung mga ganitong klaseng issues ng kababaihan, hindi natin to maiintindihan or mauunawaan nang hiwalay sa structural crisis na kinakaharap ng lipunang Pilipino, and at the same time, kung ano ba yung prevailing world system na meron tayo. And ito yung tinatawag na neoliberal na globalization, or very prevailing kasi yung monopoly capitalism na sinasabi sa buong mundo. So habang tumitindi yung mga tunggalian sa mga mayayamang bansa, tumitindi din yung epekto nito sa crisis sa Pilipinas. So yung mga neoliberal na patakaran na yan na sinasabi, yun yung patuloy na pagbawas ng kontrol ng pamahalaan sa ekonomiya, at the same time, napapalakas niya yung kapangyarihan ng mga malalaking dayuhan na lokal na kumpanya. At yung result nito ay dinaranas ng majority ng mga mayang Pilipino, kasama na syempre yung mga kababaihan, yung matinding forma ng kaapihan at pagsasamantala. So, yung in the current state of global capitalism, yung pinakapangunahin na crisis na na-identify natin, yung tumitinding conflict between imperialist countries.
tulad na ng US and China. So makikita natin na meron silang competition na makakuha ng malaking kapangyarihan para sa control sa mga natural resources na mga papaunlad pa lang ng mga bansa. Yung mga natural resources and syempre yung pamilihan at yung sinasabing geopolitical influence. So sa mga tension between this powerful countries, no, imperialist countries, nag-result ito sa intensified militarization, mga tensyong pangkalakalan at mga proxy war na nakahatak tayo mga papaunlad na bansa sa ganitong klaseng conflict. At example na lang ng mga ganitong American aggression ay yung recently na nangyari sa Venezuela and yung pagbobomba sa Iran na alam natin na hindi siya ginawa in act of defense but a show of aggression. At yung layunin nito ay yung makuha yung kayamanan ng mga bansang ito, specifically yung langis. So, ramdam natin yung epekto nito, no, sa Pilipinas. Starting January, dumoble yung presyo ng oil sa bansa natin. At kita naman natin sa sunod-sunod na mga transport strike sa bansa ay greatly affected talaga yung mamamayang Pilipino. At ina-expect din natin that in the next few weeks, hindi na lang langis yung tataas, kundi yung presyo din ng bilihin. So, ano yung impact nito sa Pilipinas? So habang mas nagiging protectionist yung mga patakaran na ipinapatupad sa mga bansa tulad ng Amerika, if narinig nyo, no, yung Amerika ay meron silang pinapatupad na America First policy, tapos tumataas yung mga tariffs na ini-impose nila sa ibang bansa. Napapansin natin na habang protectionist sa ibang bansa ay sa Pilipinas naman, nananatiling sentro ng mga polisiya natin ay yung tinatawag na neoliberal characteristics or yung mga liberalization na policies, privatization, at pagbubukas na ekonomiya sa dayuhang pamumuhunan. So sa ganitong kalagayan, yung bansa natin nagiging import-dependent tayo at nagiging export-dependent. So yung pagiging import-dependent natin, so yung mga pabrika, sakahan, kailangan nila mag-import ng mga makinarya, abono, sangkap mula sa ibang bansa na nangyayari nga dahil wala tayong sapat na lokal na industriya. At yung sa pagiging dependent, export-oriented naman natin, napapansin natin na tayo ay ginagawa tayong cheap labor ng mga bansang ito. At yung mga napoproduce natin na items ay export siya na in the long run, hindi naman yung bansa natin yung kumikita or yung mga manggagawa sa bansa natin yung kumikita, kundi yung mga kumpanya sa ibang bansa. So malinaw na sa ganitong ayos ng mundo, hindi talaga interest ng mamamayan yung itinataguyod ng pamahalaan natin, kundi yung interest ng malalaking negosyo. At later on, makikita natin kung ano yung direct impact nito sa kababaihan sa iba't ibang sektor. So, isa pa sa mga pangunahing napansin ng CWR sa hakbang ng kasalukuyang administration natin ay yung higit na pagluwag ng mga restrictions sa foreign ownership. If nabalitaan nyo, di ba, parang sa time ni Marcos Jr. ngayon, doon in-implement or tinas yung law na 99-year Land Lease Act. So, isang halimbawa yun kung paano tayo nakapaloob sa sistema ng neoliberalism. So yung ganitong klaseng direksyon na tinitake ng Marcos administration, no, ayon to sa kagustuhan ng mga international financial institutions sinasabi na tulad ng World Bank and IMF kung saan tayo umuutang. At itong mga financial institutions na ito ay matagal na nilang sinusulong yung mga polisiyang for liberalization and deregulation sa mga bansang papaunlad pa lang bilang kondisyon ng pagpapautang. So ayun, no, bago tayo umutang, yung kapalit nito ay kailangan magpasa tayo ng mga certain na policies and laws. So yun din tawag dito ay yung mga conditionalities. So ang nangyayari, imbes na paunlarin yun ng yung sariling industriya natin at agrikultura,
mas inuuna pa yung pag-akit sa mga foreign investment. Kahit na yung meaning nito for the Filipino people ay mas paggawa. Ayun nga, so dahil nasa palagiang krisis yung ating bansa, umaasa yung gobyerno natin sa pag-utang para tustusan yung mga programa nila. Tulad ng mga different infrastructure and development projects. Malaking bahagi ng inuutang ay ginagamit para pondohan ng mga development projects na in infrastructures na kung napapansin natin yung ganitong klaseng projects ay very vulnerable siya sa corruption, no? Dun kasi kumukuha ng mga binubulsa yung gobyerno natin. So important na datos lang ay sa pagtatapos ng 2025, record-breaking na naman yung utang natin. So umabot siya sa 17.71 trillion na nagpas sa initial projection ng gobyerno na dapat 36 trillion lang. So tinatayang aabot ito ng 19 trillion, no, sa pagtatapos ng 2026. So bakit ito sinasabi? Kasi tayo yung nagbabayad nito, no? So kada galaw natin, meron tayong tax na binabayaran. Kahit na ikaw ay minimum wage earner, pag nag-grocery ka, 12% ng grocery mo ay napupunta sa tax. At malaking bahagi ng pagbabayad ng tax ay napupunta sa bayad ng tax. Kasi may batas tayo na tinatawag na automatic appropriations law. So, ayun, yung batas na yun, it means automatic na may allotted sa pondo ng bayan na napupunta sa pagbabayad utang. At umaabot ito ng 950 billion last year. Ikalawa siya sa pinakamalaking budget ng gobyerno kasunod ng edukasyon. So ayun nga, important siya kasi binabayaran natin yung mga utang na kung tutuusin ay napupunta lang naman sa lifestyle ng corrupt people in the government. So dagdag talaga na pahirap yung patuloy na paglaki ng utang, no? Kasi instead na binabayaran natin yan, sana napupunta talaga siya sa social services that women really need. So kung hahatiin sa 116 million na populasyon ng bansa, meron tayong mahigit na 150,000 na utang lahat ng Pilipino. So kung may mga kapatid kayong 1-year-old pa lang, bagong silang pa lang, meron silang utang na binabayaran natin through different means and through tax collection. Local issues naman na kinaharap talaga natin ay yung nagpapatuloy na usapin ng korupsyon sa mga departamento and agencies sa pamahalaan. So isang tampok na issues dito yung mga malalaking alokasyon sa mga infrastructure projects, katulad na ng mga flood control projects and ghost projects nga. Tapos sinasabi din na may mga balita na may nakalimbat daw si Marcos na 25 billion, no, mula sa mga budget insertions. At gayon din, may corruption sa DepEd at sa office ng Vice President natin mismo. So, kung subaybayan nyo, no, di ba sa Senate, tinatrial yung sino nga ba si Mary Grace Piatos, bakit nawaldas yung ganong klaseng pera in just a span of 11 days. Again, habang sa last accessible na services yung mga kababaihan, nakikinabang yung mga kamag-anak ni Marcos mismo sa mga allocables na to. Ngayon nga sa datos na present ng PCIJ or ng Philippine Center for Investigative Journalism, mula 2023 hanggang 2025, merong inalaan ng pork barrel na worth 15.8 billion kay Sandro Marcos, yung anak ni ng president natin ngayon, at 14.4 billion naman sa pinsan niyang si Romualdez. So napakalaking pera to, no? Nakakita na ba tayo ng 1 billion dito? Di pa. Ako nga, hindi pa ako nakakita ng 1 million. So times ilan pa yon? Makikita natin na ginagamit ng mga nasa kapangyarihan talaga yung pondo at yung institusyon mismo ng government natin sa sariling interest nila. So sa ganitong klaseng sistema, likas na yung corruption, yung system na meron tayo, ini-enable niya yung corruption mismo. At dahil nga sila din naman, mga what we call them bureaucrat capitalists, so 'di ba, bureaucrat ay
yung government processes and then capitalists, ginagamit nila yung position nila to gain more money and power dahil sila din naman yung mga nagsasabatas at nagpapatupad ng mga neoliberal na policies. Sila din yung may malaking impluwensya kung saan ba or sino ba yung nakikinabang sa mga kontrata, proyekto, at ano maglalaan ng pondo. So, ano yung tinatawag dito, yung mga contractor, no? So, sila din naman yung nagde-decide niyan, sino ba yung makakakuha ng, kung sino ba yung magiging contractor para sa project na to. So, ayun, sa proseso, sila rin yung mga nasa posisyon ng kapangyarihan, sila din yung nagtutunggalian kung sino ba yung makakakuha ng posisyon sa ganitong klase kasi yung mga nasa kapangyarihan, ay si-interest na mamamayan, yung ilang yung result nito ay nasasaid lang yung pondo natin. Na sana, again, lagi namin ine-emphasize ay sana ay napupunta sa serbisyong panlipunan. Tulad ng edukasyon, health, no, kalusugan, at proteksyon laban sa karahasan. So sa ganitong kalagayan, no, yung kababaihang Pilipino, sila yung nahaharap sa supin-supin na anyo ng kahirapan at diskriminasyon. Pero napansin din namin na syempre hindi tayo nagpapaapi. Merong nagpapatuloy na laban ng mga kababaihan. Yan. Napansin na sa nakaraang taon hanggang ngayon, may pag-igting na mga protesta laban sa korupsyon at katiwalian. No? At hindi lang corruption, kundi sa sistema na mismo na nag-enable nga ng corruption, which is what we call yung bureaucrat capitalism. Pansin na central sa mga protestang ito, yung panawagan na panagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kasama na dito yung dalawang tao na nasa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. So, yung president at vice president natin. So mahalagang bigyan natin ng diin yung mga protesta at panawagan na ganito, no? Kasi hindi lamang siya nakatuon sa individual na personality, kundi sa mas malalim na structure ng pamamahala at sa systematic na korupsyon na nangyayari. At hindi lang to usapin ng moralidad ng leader, mabait ba siya kaya siya binoto or siya, mabuti, kundi may bulok na sistema na talaga na namamayagpag sa Pilipinas. Yun nga, mula September 21, naitala yung sunod-sunod na mobilisasyon na pinangunahan ng iba't ibang sektor. Kabilang na dito yung mga kababaihan, kasama rin yung mga kabataan o yung mga Gen Z, no? So yung mga paglahok ng kabataan sa ganitong klaseng protest, manifestation siya, implication siya, na tumataas yung politicization ng henerasyon ngayon. Kasi sino ba magmamana ng ganitong klaseng sistema, di ba? Kundi yung kabataan din naman, yung bagong generation. So, tinuturing din siya na hindi lang siya isolated case dito sa Pilipinas, no? Kundi bahagi siya ng mas malawak na pandaigdigang trend ng mga kilusan laban sa korupsyon at authoritarianism. So, if nakita niyo yung mga pumutok na balita, no, hindi lang naman sa Pilipinas nagkaroon ng mga set of protests, kundi sa mga kapatid natin from other developing countries. So, itong sistema, so ano na yung itsura nito, no, sa grassroots communities? Kamusta yung kalagayan ng mga kababaihan sa sektor at iba't ibang sektor at uri sa lipunan? Dahil sa kawalan ng pambansang industrialisasyon at atrasadang agrikultura, nananatiling walang disenteng trabaho ang mga kababaihan. Nananatiling malaki ang agwat sa paggawa sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan sa Pilipinas. So batay nga sa datos ng PSA, 52.3% lang ng mga kababaihan yung bahagi ng labor force. At compared to sa mga kalalakihan na 75.2%, medyo malayo talaga yung agwat niya, no? At majority ng mga may trabaho ng mga kababaihan ay karamihan naman sa kanila ay nasa vulnerable at informal na sektor na walang seguridad sa trabaho, walang sapat na benepisyo, at walang panlipunang proteksyon. Malaking bilang din ng kababaihan ang hindi binibilang sa lakas paggawa, no? Kaya nga 50% lang yung
yung ano natin, labor force participation rate. Kasi hindi kina-count yung mga kababaihan na hindi aktibong naghahanap ng trabaho kasi mas pinipili daw nila mag-alaga ng anak. Inuulat ng pamahalaan natin na tumataas daw yung tantos na may trabaho sa Pilipinas, no, o yung tinatawag na employment rate. Sa pagkakaalam ko nga, mga above 90% yung employment rate natin sa Pilipinas. Pero when it comes to being faced with data like this, important na maging critical tayo sa ganitong klaseng datos. Kasi, for example, ayun na nga, yung mataas nating employment rate, medyo ano siya, mapanlin lang siya in a way kasi itinuturing din na employed o nagtatrabaho kahit na yung mga nagtatrabaho lang naman ng isang oras sa isang linggo. So, maka-count ba yun? One hour a week ka lang nagtatrabaho tapos sa data ng bansa natin ay employed ka na. So, syempre hindi, 'di ba? Kasi hindi naman sapat yung kinikita mo. Pero ayun nga, counted na siya na as employed. So, makikita natin na salungat ito sa taktos ng kahirapan na inalabas ng SWS or na Social Weather Stations na according sa data na nakalap nila, 51% ng pamilyang Pilipino ay kino-consider yung sarili nila na mahirap. Kamusta naman yung mga kababaihang manggagawa? So, sa NCR, 695 yung minimum wage natin ngayon. Samantalang umaabot sa mahigit 1,200 yung family living wage or yung sinasabi na sahod na nakakabuhay, no, para sa pamilya na may 5 miyembro. Kitang-kita natin na malayong-malayo yung minimum wage sa kung ano nga ba yung tunay na nakakabuhay na sahod. At mas pinaigting pa yung kahirapan kasi patuloy din yung pagkakaiba-iba ng sahod dahil sa tinatawag na wage rationalization, no? So sa ibang mga regions, mas mababa pa yung sweldo nila. Like, 2 weeks ago pumunta kami sa Cavite, sa economic zone sa Cavite at may mga nakausap kaming mga manggagawa sa special economic zone nila. Tapos ang kinikita lang nila bawat araw ay 600 pesos. So in a month, ano yun, 15,000? Sorry, hindi ko ma-compute. Pero ganun lang siya kaliit. At sa ganong kaliit na pera, yung mga kababaihan, sila yung in charge kung saan mapupunta yung budget, saan mapupunta yung pera na in-earn nila. Isa pang napansin na trend do'n na kalagayan ng mga kababaihan ngayon ay yung umiigting na labor flexibilization. So, sa ilalim ng neoliberal na patakaran, lalong binibigyan ng pabor ang mga malalaking foreign companies nga at mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng flexibilization sa paggawa at mababang pasahod. So, yung labor flexibilization, ito yung patakaran o sistema na nagpapahintulot sa mga kumpanya na gawing mas flexible ang empleyo gaya ng kontraktualisasyon, pansamantala o project-based na trabaho at pag-a-outsource. Itong pag-a-outsource, ang example niya na ma-share sa inyo ay yung pumunta nga kami sa Cavite, maraming mga kumpanya doon ay hindi directly nag-hire ng mga manggagawa, kundi meron silang agency na assigned mag-hire. Para kapag kailangan nila magbawas ng tao, wala silang responsibilidad doon sa mga hired through the agency at mabilis nila ito mapapaalis sa kumpanya nila. At yung resulta ay syempre kawalan ng seguridad sa trabaho, mababang pasahod, kakulangan sa benepisyo, at paghina ng karapatan ng mga manggagawa na mag-union. Kasi nga kapag agency hired ka, wala kang karapatan mag-union kasi hindi ka naman regular na employee ng kumpanya. Mas apektado din yung kababaihan doon dahil nga mas madalas na sila yung nailalagay sa mababang posisyon, mga hindi na-regular at hindi protected na trabaho. Tapos, lumalala din yung kaligtasan, no, at kondisyon sa paggawa. So, nananatiling mapanganib yung mga factories, different workplaces. Kabilang na dito yung mga sunog sa pabrika, sa pilitang pagpasok sa trabaho, sa gitna ng kalamidad. So, kahit na malakas yung bagyo, required pa rin pumasok yung mga nasa private sector, no? Para bang ano sila, waterproof. Pero ayun, tapos
yung tutuloy na health risk din sa mga BPO at online casino industries at nagpapakita ito ng kawalan ng safety at labor protection sa Pilipinas. At sa data, sa ika-9 na pagkakataon sa taon ng noong 2025 for the 9th time, nasa listahan yung Pilipinas sa 10 bansa kung saan pinakamalubaha ang kalagayan ng mga manggagawa. Bakit? Dahil may sistemikong paglabag ng karapatan nila sa paggawa. So, kabilang sa mga recorded na cases ay yung red tagging, pagbahagi sila ng mga union, pagbabanta, pananakot, marahas na dispersal ng mga welga, at umabot na din sa extrajudicial killings. Ito pa yung mga ilang pangunahing issue sa paggawa ng mga kababihang manggagawa. No? So, unang-una yung kalusugan at pisikal na kaligtasan. Sa mga industriya kasi, lalo na sa mga special economic zone, no, umaabot sa 12 hours in a day sila nagtatrabaho. So, yung ganitong klaseng work environment, nagdudulot siya ng matinding pagod sa mga kababaihan. So, may kinaharap silang mga ergonomic hazards at dahil nga sa matagal na pagtayo, paulit-ulit na galaw, hindi komportableng posisyon pag nagtatrabaho sila, marami sa mga nakakausap ng CWR yung nakakaranas ng pananakit sa likod, chronic pain, balikat, at yung tinatawag na carpal tunnel syndrome sa kamay. Isa pang kinahaharap ng mga kababaihang manggagawa ay yung karahasan at diskriminasyon. So sa datos, isa sa bawat 5 kababaihan na manggagawa sa Pilipinas ay nakakaranas ng karahasan o harassment sa lugar ng paggawa. At important to note na yung datos na ito ay relatively conservative pa ito, no? Kasi marami talagang mga kababaihan ang pinipiling hindi mag-report dahil nga may takot na walan sila ng hanap buhay pag sila ay nag-report. Andiyan din yung gender wage gap na sinasabi. So sa mga trabaho kung saan mataas yung number ng kababaihan tulad ng mga service at sales work at other elementary occupations, dito din yung pinakamababang sahod at kita at dito din pinakamataas yung gender wage gap. Tapos panghuli, yung kawalan ng organisadong union. Maraming kababaihan ang hindi nakakasapi sa mga unions dahil nga sa hostile environment na kinakaharap nila at yung tinatawag na subcontracting na nagpapahina sa kanilang kakayahan ipaglaban yung mga karapatan nila. So laganap at legal yung union busting lalo na sa mga economic zones, no? Pati export processing zones sa Pilipinas. Pero bago tayo tumawag sa next, important din na ma-share sa inyo siguro na kung gaano bakit ba namin lagi sinasabi na yung ganitong klaseng work environment, hindi niya pinapayagan yung mga kababaihan na magkaroon ng union. Ano ba meron sa union? Bakit ba important na maging bahagi sila nito? I-share ko lang yung naging tagumpay ng Nexperia last year, like exactly a year ago, March last year, kung saan after 74 hours ng pagtigil sa production ay nakamit nila yung tagumpay ng hinihingi nilang mga benepisyo. At yung ganito, hindi ito nangyari ng spur of the moment lang na tinanggalan sila ng, tanggalan lang namin kayo saglit ng onting benepisyo kasi naghihirap yung kumpanya ngayon. Hindi siya nangyari na gano'n, tapos bilang nagwelga na yung mga manggagawa, kundi napansin din nila na patuloy-tuloy na yung panggigipit sa kanila. May mga particular din na kalagayan yung mga kababaihang manggagawa sa iba't ibang industriya at sektor ng paggawa. Sa retail work, yung mga retail worker, nananatiling wholesale and retail trade yung pinakamalaking sektor na nag-iempleyo sa mga kababaihan. At SM tsaka Robinsons yung pinakamalaking nag-employ sa mga kababaihan na to. Tapos kahit na bilyon-bilyon yung mga kinikita ng mga malalaking companies na ito, nananatiling nakapaso sa minimum wage yung kinikita ng mga kababaihan dito. So, malaki yung tumataas talaga yung wealth gap sa Pilipinas. Kasi nga, kahit na tumataas yung kita ng mga kumpanya kada taon, every year tumataas yung profit rate nila, pero yung
kung sino yung nagpo-produce ng wealth na ito, sila mismo yung wage nila na fixed na minimum wage. Susunod naman yung mga manggagawa sa EPZs at economic zone. So ayon sa pag-aaral ng CWR, malaking bahagi ng manggagawa sa manufacturing at electronics ay kababaihan. Gayunpaman, sila yung madalas na nalalagay sa posisyon na mababang antas at may mas mababang sahod at sila yung mas vulnerable sa kontraktualisasyon. So, nandito din present din yung bias, no? So, mas pinipiling i-employ sila dahil nga may perception na kapag babae ka, mas masunurin ka at mas mababa yung sahod na pwede nila ibigay sa'yo kasi tumutulong ka lang naman as income earner within the family, pero hindi talaga ikaw yung breadwinner. May mga ganong klaseng idea pa rin na laganap sa mga ganitong klaseng lugar. Dagdag pa rito, nakaharap din yung mga kababaihang manggagawa sa dobleng pasanin. So, mabigat na nga yung trabaho sa pagawaan, sa pabrika. Sa pag-uwi nila, sila pa yung may responsibility may malaking responsibilidad sa tahanan. Next ay yung mga garment workers. Ito, sila yung isa pang industry kung saan mataas yung data ng mga manggagawang kababaihan. So, expected na this year yung mga manggagawa dito makakaharap nila yung mga malulubang hamon dahil na expected na maraming magsasara ng mga pabrika, maraming mawawalan ng trabaho, magkakaroon ng pagbabawas sa oras, dahil nga sa pagpataw ng 19% tariff ng US. So, tataasin lokal na paggastos sa paggawa at matinding kompetisyon sa mga nalalapit na bansa sa atin. So, next ay yung mga call centers or yung mga BPO workers natin, no? Noong 2025, 1.8 million na daw yung mga manggagawa sa 1.8 million na daw yung mga manggagawa sa call center industry sa Pilipinas at 71% dito ay kababaihan. At reported ay marami silang kinakaharap na mga hamon na dulot ng bagong teknolohiya. So maraming nawawalan ng trabaho kasi nga 'di ba nade-develop yung AI ngayon. At yung kapalit nun ay yung mga manggagawang kababaihan sa industry na 'to ay most likely mawawalan din sila ng trabaho. At yung mga gig workers naman, sila yung mga independent contractors or mga freelancer na nagsasagawa ng mga pandaliang task-based or on-demand na trabaho, kadalasan sa pamamagitan ng mga digital na plataporma, no? So madami din sa gig workers ay kababaihan dahil nga mas pinipili nila yung mga flexible na working arrangement kasi passion din nila yung responsibility ng family, yung pag-nurture sa family nila. Ang ilang pangunahing hamon ng mga gig worker ay siyempre yung kawalan ng benepisyo ng normal na empleyado. So wala silang obligadong benefits tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. At may kawalang katiyakan sa trabaho kung saan maaaring matigil yung mga kontrata nila ng walang abiso at yung kita ay siyempre malaki yung pagbabago. At panghuli, hindi kasi saklaw ng digital work yung minimum wage natin. So most likely pwede din sila ma-exploit. Kumusta naman yung mga kababaihan sa sektor ng malamang gagawa, no? So sila yung sinasabing nasa pagitan sila ng pagiging manggagawa at maliit na producer, kaya nananatiling hindi tiyak at mabuhay yung kanilang mga kabuhayan. Sila yung sektor na walang regular na kita o trabaho at umaasa sa pansamantalang informal na hanap buhay o maliit na kabuhayan. Sila din ulit ay biktima ng gender division of labor kung saan yung bigat ng domestic work ay sila yung may pasan nito. At ang mga kababaihang malamang gagawa, meron din silang specific na experience na dulot ng mga sinasabi nating neoliberal na patakaran nga kanina at ito na yung market privatization. Kasi bahagi ng mga malamang gagawa, yung mga vendors natin sa palengke at ayan, kinaharap nila yung sinasabi ng market privatization o pagsasapribado ng mga pampublikong palengke. So yung market privatization, ito yung paglipat ng kontrol
at pamamahala ng mga pampublikong pamilihan from government to the private sector. At sinasabi na dapat yung mga public markets natin, ito ay serbisyong panlipunan na dapat pinakikinabangan ng mga maliliit na maninda at mamimili. Di dapat siya pinagmumulan ng tubo ng malalaking korporasyon. Kasi itong examples na ito, maraming mga kababaihan talaga yung nag-protest sa pag-private ng Iloilo at Baguio Public City Market kasi nga pag na-privatize yung mga public markets, ang result nito sa kanila ay tataas yung presyo ng upa, at yung domino effect nito ay tataas din yung presyo ng bilihin. Migranteng kababaihan naman tayo. So, kababaihan pa rin talaga yung bumubuo ng majority ng Filipino migrants. No? So, 6 out of 10 na OFW ay kababaihan or katumbas ng 1.25 million. So, dahil sa kawalan ng trabaho, so bakit nga ba tumataas kada taon yung mga OFWs na mga manggagawa sa Pilipinas na lumalabas sa bansa natin. So ito ay dahil sa kawalan ng trabaho at kabuhayan sa loob ng bansa na nag-uugat din na dahil nga wala tayong pambansang industriya at yung agricultural sector natin ay considered na atrasado kasi hindi siya pinagtutuunan ng pansin ng government natin. May kakulangan talaga sa suporta at makikita natin yun mamaya. Maraming Pilipino yung napipilitan mang ibang bansa para matustusan yung pangangailangan ng pamilya nila. Tapos important to note din na institutionalized yung ganitong klaseng sistema, no? Nabanggit nga natin kanina na tayo ay export-oriented. At kasama dito ay isa sa mga produkto ng Pilipinas, ay OFWs mismo. At meron tayong policy dito na tinatawag na labor export policy, no? So hinihikayat talaga yung pangingibang bayan dahil nga nananatiling umaasa sa remittance yung ekonomiya natin na sa halip ay paunlarin yung sarili nating industriya at agrikultura. So, yung mga kababaihan na OFW ay majority sa kanila nananatili sa mga limitadong pinapasukan na trabaho tulad ng mga elementary occupations, mga routine na gawain tulad ng paglilinis, pag-restock ng mga supply, at paggatman ng mga basic maintenance at iba pa. At yung mga kababaihang migrante, meron din silang kinakaharap na again, kaso ng pang-aabuso at pagsasamantala. So taon-taon, no, hindi na mabilang yung mga umuuwing kababayan natin dahil nga nakakaranas sila ng pang-aabuso, pananamantala, at kung yung bansang nasa sila ay may nangyayaring digmaan or internal na conflicts din. Kaya ang nangyayari ay kailangan nila ma-repatriate. At mas malala, marami yung umuuwing wala ng buhay. May ilang datos lang din akong gusto i-share sa inyo. Last year lang, noong 2025, according sa Department of Migrant Workers, tinatayang 3,000 OFWs yung kasalukuyang may kinakaharap ng kaso sa ibang bansa kung saan karamihan ay labor-related o may kinalaman sa paggawa. Kabilang na dito yung 24 na nasa death row. At bunga ng kawalan ng proteksyon at kakapusan ng mekanismo ng government, patuloy yung pagdami ng kaso ng human trafficking, illegal recruitment at recruitment scams. Ayon din sa DMW, umabot sa 479 yung kaso ng illegal recruitment na hawak ng ahensya. Tapos iba pang datos, noong 2025 din, mahigit 85,000 yung tinanggal ng mga social media pages na nangbibiktima ng kasalukuyang OFW at yung mga nagnais palang lumabas ng bansa. So, isipin natin, ayun yung na-take down, ilan kaya yung nabiktima nun? Nabanggit nga kanina na yung mga bansa tulad ng US, may protectionist policies na ine-implement. Ganito, meron din tong certain na attitude na kaakibat. So, important to note ulit yung mga dumadami na kaso ng atake at pang-aabuso laban sa immigrant sa mga bansa tulad ng US na kabilang syempre yung Pilipino kasi nga sobrang taas ng
number ng kung ilan nga ba yung Filipino na nasa ibang bansa. Batayang sektor, yung mga kababaihang magsasaka at katutubo at mga pambansang minorya. Kamusta naman sila? So, maliban sa produksyon ng pagkain, kalahati rin sila ng nagtatanggol sa kalikasan, lupang ninuno at laban sa mga mapaminsalang proyekto. Pero higit doon, silang biktima ng sistemikong krisis at tinatawag na feudal patriarchal na structure ng lipunan. So sila yung bumubuo sa humigit kumulang 24.6 hanggang 26% ng lakas paggawa sa agrikultura, kung saan sila ay nakatutok sa mga labor-intensive na gawain. Sa mga malaking problema ang kinakaharap nila, yung kawalan ng lupa. So ayon sa pinakabagong datos mula sa Census on Agriculture and Fisheries, 28% pa lamang ng mga lupain ang ganap na pagmamay-ari ng mga magsasaka. Ibig sabihin nito, 72% o higit sa 7 sa bawat 10 magsasaka ang nananatiling walang lupa. So mas malala pa yung kalagayan ng kababaihan, no? Dahil sa kalakhan nga ng lupa na hinahandle ng kababaihan ay inuupahan lamang o di kaya ngalan sa asawa nila. Kasi nga very feudal patriarchal pa yung lipunan na very present talaga sa mga rural areas. Dahil sa ganitong klaseng kalagayan nila, limitado yung kapangyarihan nila magdesisyon sa produksyon at wala silang sapat na seguridad kung sakaling mawalan sila ng karapatan sa lupa. At mula din dun sa datos ng CAF, 29.8% sa hanay ng populasyon ng agrikultural ng kalalakihan ay may tiyak na karapatan sa lupa, habang 13.4% lamang yung sa hanay ng kababaihan. So kita natin na mahigit doble yung sa kalalakihan compared sa kababaihan. Malaki talaga yung gap. Yung development aggression. Ito yung agresibong pagpapatupad ng development projects gaya ng pagmimina, dambuhalang infra projects at mga energy projects na nagdudulot ng malawakang pang-aagaw sa mga lupain ng mga magsasaka at sa ancestral domains sa mga katutubo. So mismo ang gobyerno na natin yung na lumalabag ng karapatan ng mga katutubo dahil pilit at tuluyang pagbaliwala ng tinatawag na free, prior, and informed consent para magbigay daan sa mga dayuhan at malalaking korporasyon. Iba pa ang kinaharap nila ay land use conversion. So ito yung pagpapalit gamit ng lupa, no? Na dating lupang agricultural, ginagawang residential o commercial. So yung nag-result ito, syempre, sa pagkawala ng lupa ng mga magsasaka. At yung mga pagkawala ng lupa na to, nangangahulugang mas malaking gastusin sa pagbili ng pagkain. At documented record din na kapag documented experiences ng kababaihan, no, kapag may mga nakakapanayam kami mga kababaihan magsasaka, sino ba yung first na nakaka-experience pag nawawalan sila ng lupain? Kundi kababaihan, kasi sila yung unang nagsasacrifice for their family para magkasya yung budget, limitadong budget nila sa buong pamilya. Liberalisasyon sa agrikultura, no? Ito nga yung pagbubukas ng pamilihan ng bansa sa mas malawak na pagpasok ng mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. So, example na dito yung rice liberalization law na dumami yung mga imported na bigas sa bansa natin at ang resulta nito ay bumaba yung presyo ng palay na binibenta ng mga magsasaka. So, nagdulot ito ng seryosong problema, no, sa mga lokal na magsasaka natin, no, dahil nga sa pagdagsa ng mga murang imported na bigas, nalugi sila. At next ay yung mataas na gastos ng produksyon, mula binhi hanggang pataba hanggang sa irigasyon, nananatiling mababa yung presyo ng kanilang ani. So anong nangyayari? Napipilitan sila mangutang, tapos ang nangyayari, nalulubog sila sa utang hanggang minsan pinipili na lang nila hindi magsaka kasi nga yung pagsasaka mismo ay parang huhukay na sila ng sarili nilang crave. Ayun. Yun. So isa pa sa pinakamatingkad na suliranin ng mga magsasaka ay yung mga kababaihang magsasaka ay yung hindi pagkilala sa ambag nila
So hindi sila considered talaga as in their own right na sila ay isang magsasaka, kundi extension sila ng asawa nila magsasaka. So sa maraming pagkakataon, itinuturing lamang silang katuwang, taga-suporta ng lalaking magsasaka. Dahil dito hindi sila nagpapabilang sa mga rehistradong beneficiaries, ng mga programa ng pamahalaan at madalas ay hindi sila nabibigyan ng pantay na sahod, pagsasanay at access sa credit. So yung ganitong klaseng kalagayan, napapalala niya yung marginalization ng mga kababaihang magsasaka. At next ay patuloy din silang kumakaharap ng laganap na militarisasyon at paglabag sa karapatang pantao. So may mga ulat ng pananakot at red tagging sa mga leader kababaihang magsasaka na aktibong nagsusulong ng karapatan sa lupa at kabuhayan nila. Ayon nga din sa mga nakapanayam namin sa Bayi Indigenous Women, nakakaranas ang mga kababaihang katutubo ng pagkikipit mula sa militar, sa pilitang pagpirma ng mga dokumento at pananakot na naglalayong tusukuin ang kanilang mga pinuno. So nandun yung kaso ng terrorist designation at akusasyon tulad ng cyber libel, terrorism, financing, laban sa mga aktivista at leader na part ng ating indigenous minorities. Sa kabila nitong issue, meron din kami mga tagumpay na gusto i-highlight. Ito yung isa dito ay yung nangyari recently lang, no, yung nangyari sa Dupax del Norte, sa Nueva Vizcaya. So through collective action, lumikha sila ng People's Barricade na pumigil sa pagpasok ng kagamitan ng sa pagmimina ng isang korporasyon. So dahil dito, nagtulak yung Mines and Geosciences Bureau, ipinatupad niya yung suspension nitong February 2026 lang. Pero dahil nga suspension lamang ito, hindi naman ito completely tinatanggalan talaga ng permits sila, considered ito as temporary na tagumpay. Pero gusto pa din siya i-highlight kasi nga it is through collective action at sama-samang pagkikilos talaga ng mga kababaihan kasama ng ibang kasama nila sa community, nagawa nila ito. So sa kabuuan, yung mga experiences ng mga kababaihang magsasaka, hindi siya hiwa-hiwalay na issue. Yung pinakaugat talaga nito ay yung kawalan ng lupa at sistemikong hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, no? So yung kailangan natin ay malalim at structural na pagbabago talaga tulad ng genuine agrarian reform, sapat na support sa produksyon, lalo na sa ating mga farmers, pagkilala sa kababaihan bilang magsasaka at hindi lamang extension ng kanilang mga asawa, at paggalang sa kanilang mga karapatang pantao. So similarly, ganun din yung iba't iba pang kababaihan sa iba't ibang mga batayang sektor. Yung mga problems nila lahat ay hindi siya isolated, ito ay nakaugat din sa kung anong system ba meron tayo ngayon. So sa susunod na bahagi, ibibigay ko naman yung floor kay Ange.